Doc Arthur, ano na, okay na yung ano mo? Doc May, hindi pala ano, talagang Okay host lang na, ang may na, ano desktop na ni, ako. sa settings. Sa settings, host lang ang ano ni Ma'am Lilibet. Walang co-host po. Wala siyang co-host, oo. Pag ano, Baka turuan ganyan na, yung ay ano bago na lang. ngayon. Opo, 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 opo. Paano ba yung screen Okay. sharing pala? Kalimutan. Ayan, sa baba, Doc, ayan o, sa baba, tabi ng Ito, share. heart. Yung heart na emoji, opo. Ayan, share. Screen. Wala pa sila, no? Wala. Ano lang, Doc, talagang 5 lang. Ang wala pa dyan, si Ma'am Mera. Ay, Pastora Mera. Pastora Mera, ay. Ma'am Ito, Lilibet, si Raul ano, si, Miraflor. ayan, yung mag-asawa. Sino pa? Saka si Pastor Victor. Sige, hintay lang. Opo. O, sir, Yes po, Doc. paano yung Yes po. isi-share kong PDF? Paano ko ba ilalagay yun sa, share? Dapat nasa PDF ko sa Puntahan mo download ba doon. yun? Opo, opo. Puntahan mo doon siya sa kung saan yung isi-share mo po na screen. Pumunta ka doon. Hindi, paano ko may ilalagay? Hindi ko pa nilalagay nasa FB Messenger ko, paano ko ilalagay yung PDF? Kalimutan ko na. I-download nyo po. Hindi po ba nakalagay dyan na download? Download. Ayun, nakalagay today, download. O Tapos, yun, download mo. Tapos punta ka po doon sa PDF. Nandun na siya. nandito na ako sa PDF. O yan, hanapin nyo po dyan. Ano bang title nung ano? Ay, nahanap ko na. Nakikita Paano ko nyo. may share ngayon to? Sa Zoom. O yan. Opo. Opo. Yan Ito, po ang share ko share sa Zoom, screen ayaw. mo. Share ko sa Zoom, ayaw. Ayan na, oh. Ayan na. Ayan na. Nakikita Nakikita na nyo? po namin yung screen mo. Opo. Hindi yung subject. Ayan, oh. Pneumatology and ecclesiology. Ba't di ko nakikita? Baka nasa ibang page ka ng Zoom, Doc. Baka nasa mga picture ka naman kasi sa... Punta ka dun sa ano. Kasi 3 months ko din. Ito, nakikita nyo na. Opo, opo. Ayun, sige na. Okay. 3 months ko kasi hindi nagamit ito eh. Okay, nandiyan na ba sila? Oh, Opo, opo, opo. Kumpleto na ba sila? Ewan ko po, hindi ko pa nakita si... Ay, Ma'am Lilibet. Si Pastor Victor po. Ilan ba estudyante ngayon? Si Ma'am Lilibet, estudyante ba? Opo, nasa USA yan eh. Nasa US. 1, 2, 3, 4. Okay, let's start. 5. 5 bali... Ay, ilan nga ba? Ayan, nandiyan Isa na po na pala lang si ang Pastora absent. Mera. Si
Pastora Mera, andyan na. Baka late lang po, Dok, kasi ano siya eh, Sino late? si Pastor Victor, kasi nasa church pa malamang. Okay, let's start na. Okay, class. Opo. Good evening. Pastor Raul, Miraflor, Mera Dinguez, Ma'am Lilibet. Narinig niyo ako? Yes Yes po. po, Pastor. Magandang gabi po. Okay, let's pray Ako na muna magpe-pray ngayon. Heavenly Father, as we start, we thank you and we're here gathered in your name of this subject, pneumatology and ecclesiology. Kaya mong manguna ka sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, at hayaan mong lahat ng aming matutunan dito ay mabigay sa iyo ng kaluwalhatian, mabigay sa iyo ng karangalan sa aming buhay. Hayaan mo, pangunahan mo kami, ikaw pong makita sa amin, at hayaan mong ikaw ang gumabay hanggang sa pagtatapos ng aming klase sa araw na ito. We bring back all to you all the glory, the honor, the riches, praise, and glory. In Jesus' name, all of this we pray, and everybody say Amen. Okay, class, may I see your face? Ayun. Si Raul, di ko nakikita. Hello, may I see your face? Miraflor. Ayun. Ay, Ma'am Lilibet. Ma'am, saan kayo sa US? Ay, kaya pala, nakakunik ako sa mauno. Good morning. Sabi ko, Morning, kanina ma'am. bago walang sumasagot. Yun pala, nakakunik ako sa ano ko, sa mixer. Kasi nag-live ako today. Yun pala. Good morning, Doc Art Labis. Nice meeting you. Yes, ma'am. Ay, Dr. Maninit called me na ako ang papalit sa kanya. So, siguro nabigla kayo. Ngayon lang nalaman, no? Yes Oo, po. kasi dapat siya. Okay, before we start, 5 lang naman kayo. Can you introduce yourself, Ma'am Pastora Lilibet? Okay, ulit, Doc. Ano po, Doc? Can you introduce yourself? Say something about yourself. Okay. I'm Lilibet Zimmerman. Nandito po ako sa Pensacola, Florida. Pensacola, Florida po ako nakatira. For his disciple before the Last Supper was their feet. How did Jesus Ano po, Hello. i-keep po muna natin yes, kung hindi ma'am. tayo magsasalita. I-keep po natin na silent yung ating pong microphone. how many times did Peter deny? Nasa Florida pala kayo, Ma'am Lilibet. Dok, pasensya na po kasi akala ko nagpe-prayer po tayo. Kasi Hindi, may... kanina pa ako tapos. Okay po. Itutuloy ko na po ba? O, sige. Okay. I'm Lilibet Zimmerman. Alam na ng mga kaklase ko yan. I'm from sa Pilipinas talaga ako pinanganak po. Pero nandito ako sa sa Amerika na. Mga almost 10 years na kami dito pero galing po kami ng Japan. Nanirahan kami sa Japan more than 20 years. And then nung mag-retire ng asawa ko, nandito na po kami. So, ang ministry ko naman yung Jesus Love and Care Ministry. Nag-handle ako ng mga pastor doon sa sa Pilipinas. Ako ang pinaka-director dito sa sa Jesus Love and Care Ministry dito sa Amerika. Registered po yan dito ng under ng Sorry po. Florida. And then may mga ministry doon sa Pilipinas. So ang ko po dito sa sa Amerika, nagkukuha ko ng mga sponsors and then para to support sa mga bata katulad ng mga walang mga magulang
yung to support sa kanilang school po. So mayroon po kaming almost 40 kids sinusuportahan doon. And yun po, and then yun lang po, Doc. May mga churches kami doon na hinahandle doon sa Pilipinas na patuloy na tumutulong. So yun po, nag-handle ako, nagtuturo ako sa mga sa social media, sa YouTube, Jesus Love and Care Ministry, and then FB page, and then preaching the word of God. And then din ako pa ba, yung sa may mga kami online classes, mga Bible study, yun po, prayer meeting, ganun. Yun lang po, Doc. For Okay, now. thank you. International prayer warrior team joining sa mga iba-ibang mga lahi all around the world, yun po ang mga ministry na ginagawa ko ngayon dito sa Okay. Okay, thank you. Jesus for his Pastor Victorado, can you tell something about yourself, your ministry? Pastor Victorado. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Doc Labis. So nakita na tayo doon sa doon last nga graduation tung Nandun ka ba? November. I don't know kung naka-remember ka sa akin. Kasama kita, pero ang na-graduatean ko is Christian leadership. So I'm sorry talaga. Mapakila po ako. I'm Victor Ado, 52 years old, mayroong asawa at 3 anak. And then I'm live in Cabadbaran City, Agusan del Norte, belong sa Caraga region. So, mayroon tayong pioneering works ngayon. So, andin ako sa sa akong kapatid kang Pastoral Elvis Zimmerman. So, mayroon tayong handle ng mga young people, nag-start tayo ng ng ministry. So bago pa lang. Okay. Pioneering works pa. Parang At least naalala ang kita. mga member natin of naalala ko, Doc. Okay, Pero ngayon, Doc, makikinig mo lang ako sa sa yung discussion mo kasi mayroon kaming service yung burial yung tawag na yung sa service sa patay ngayong gabi, pero makikinig lang ako, headset lang ako ngayon lang. pero Hindi naman sa lagi ngayon yan. hindi pa kami pero makinig ako sa yung mga discussion. Hindi naman Salamat po, Doc. Hindi naman tuwing Lunes yung ganyan. Hindi naman. Okay. Pastor Romera, can you tell about yourself? Ano mo si Abel Tanggis? Pastor Romera. Yes po. Oh, yes po, Doc. Magandang Can you gabi tell po. something briefly tungkol sa'yo? Yes po. Yes po. Ako si Pakinggan mo Mera. yung mukha. Ay, mukha. Sorry po. Sorry. Yan na po. Ano mo si Abel Tanggis? Husband ko po, Pastor. Okay. So tell me about yourself, Doc your Arthur, ministry. excuse lang po. Doc, paki-mute nga yung, di ba dalawa yung ginagamit mo? Pa-mute nung isa, medyo nag-e-echo ka. Minumute ko nga. Dali. O sige na. Okay, lalayo ko na lang. Okay, Pastor Romera. Hey, Mera. Lapos Danggis po. Taga dito kami sa Mindanao, particularly po dito sa Digos, Davao del Sur. Full-time housewife po at the same time po ako support sa ako ang husband na pastor. Yun lang po, Pastor. Okay, lastly, yung si Pastor Raul at Pastor Mia Florby. Hello? Can you tell about yourself, your ministry, Pastor Raul?
South Korea. So, naka-enroll kayo dalawang mag-asawa? Okay. Okay, class. My name is Arthur Lavis, and there 3 days ago, Dr. Maninit called me na sabi niya ako tuturo ngayon ng subject na to, imbis na siya, no? So, of course, di naman ako makakatanggi, and I found out my favorite subject, hematology, nandoon, no? Regarding sa Holy Spirit. Okay, I'm teaching at ASOL for 5 semesters na yata, no? I'm from Caloocan City, dito sa may SM Fairview. Teka mo na, nawawala ako ah. Hello? Sandali. Okay lang, Dok. Kasi itong desktop ko, Okay po, Dok. 3 months kong hindi ginamit eh. Okay. Nakikita niyo mukha ko? Ayun. Yes po. Okay, class. Our subject today is about hematology and ecclesiology. No? So, 4 meetings sa hematology tayo. And susunod na 4 meetings, ecclesiology. Anybody knows what is hematology? Okay. Ito na, sandali. Nakikita niyo na yung screen? Yes Yes po, po. nakikita po namin. Ba't ako di ko makita? Sandali ah. Ba't parang maliit? Wait, nakamu dyan. Sandali. Ano ba nangyayari? Nakikita niyo ba? Yung una, Doc, nakikita namin. Okay, ito nakikita niyo na, class? Yes Class, po. nakikita niyo? Yes po. Malinaw ba? Okay. Pneumatology and ecclesiology. Sino nakakaroon ng pneuma? Study of the Holy Study of the Spirit. Holy Spirit. Very good, no? Ang ecclesiology, Study of the Church. Wala na. Nawala si Doc. Laglag. Hit na pala tayo dito. Ay, oo nga pala, dalawa ang pinasok ni host, no? Ni Doc, na ano. Sis Mera, good morning, good evening po. Yes, class, Ma'am nabunot Beth. yung desktop ko. Sandali lang, ha? Sige po, Doc. Dito lang kami. Talaga naman. Mahina bang signal, Doc? Coffee muna tayo, mga kapatid. Tingkapi manggod diha Ma'am Beth no kay buntag man dari kay gabi man. Wala na akong donut, sis. Naubos eh. Bumili ako ng 12 dozen. Bilis lang ubos. Pupunta na naman ako mamaya sa donut store. Paborito ko talaga. Isyan ang gumagawa. Hindi masyadong matamis. Ah, Meron pa nga silang shakoy, sis. Yung lubid-lubid.
Oo, masarap yun. Sugar, binuburan, or nilagyan nila ng sugar na cinnamon. Talagang ano na talaga. Yung kasi may glaze din. Ay, sarap naman. Class, sandali lang ha. O Okay sige lang po, po. Doc. Kwentuhan lang kami dito muna. So yun. Nawala. Nawala? Nawala si Doc? Ikaw muna. Arthur Labis, nandito pa naman. Nandito ako, yung desktop ko nabunot, sandali. Ay, okay. Okay, take your time, Doc. No problem Okay. po. Okay lang, Doc. Okay lang, Doc. So, Sis Mira, anong oras na dyan? Alas 7? 7:25. 7:30. Buti naka-dinner ka na maaga. Ay, sinasadya ko na mag-dinner ng maaga, Ma'am Beth, kasi yung mga bata kasi, Kahapon ba yun? Pagkain ka pa ng dinner, nakita ko. Kahapon ba yun? O kailan ba yun? Diba? ay, oo, Kailan ba yun? I don't remember. always nagmamadali. Kaya ayaw Ayan. kasi magkain tong mga bata kung wala ako. Alam mo, Kaya sinasabayan ko. alam mo, masarap yung yung early ka kasi prepare na ba yung mindset mo, yung opo ka dito, ganyan, di ba? Kaya nga nagmamadali palagi. Kaya lang, sige lang. Naka-adjust Alam kasi mo, yung oras, ma'am. Mira, anong oras dito binuksan? Nag-open ako dito sa Zoom, mga 4:30 dito sa Amerika. Kumbaga sa inyo, 5:30, in-open ko na. Pero okay dyan kasi kaadlawon. Ano siya, early in the morning, ganyan. Ano din yung katawan natin. Maagang tulog ko kagabi. Maagang tulog ko talaga. Sarap, napagod ako. Naglilinis dito- kasi ako. Clean. Naglilinis ako, general cleaning. Ay, kaya nga. Dito kasi sobrang init. Sobrang init dito ngayon, Ma'am Beth. Maraming init. Alam mo, pinag-pray ko si President, yung dating President. Thank you po. Ano ba sa social media, ang daming mga post, galit na galit sila. Ay, nandiyan na si Doc. Mamaya. Nandiyan na. Okay, sandali ha. Okay, nakikita niyo na? Sensya na kayo class na nabunot. Parang nag-iiko ka, Doc. Doc, mute mo yung isang account kasi nag-e-echo nga. Opo, mahirap pakinggan. Electric pan yun, patay mo na. Ayan, okay na. Okay, class. Itong Yoma, tama, the study of the Holy Spirit, no? Just listen class, no? Then, may policy, hindi naman ako masyadong mahigpit. So, 5 kayo, magre-report kayo ng tagkatatlong subjects sa Yoma. Madali lang naman ito eh. You are all graduating class now. Pastor Mera, anong year ka na? Po. Ilang sem ka na rito? Ilang sem ka na rito? Pastor Mera, ilang sem ka na? Ano po, Doc? Ilang semester ka na rito sa bachelor? Ilang semester? 1 year na ako, Doc. So, alam niyo na, start ko, first semester na. Okay, ang sa akin lang naman, is quite easy. What you have learned sa report o sa topic natin, write it in a yellow pad, 50 words. And pass it to my messenger. Okay? And during the report, magkakaroon kayo ng reaction, recitation, or kung ano man. Tapos i-jot down nyo yung mga important sa mga reports. Tapos yun ang ilalagay nyo sa sulat what you have learned.
Okay ba yung class? No? Mukhang ayaw niyo sumagot ah. Yes po, Doc. Yes po. Sandali. Asan na ba iba? Naka-mute pala ako. Sorry po, Doc. Class, Okay may po, I see Doc. your face? Sino bang ano? Sila Pastor Melbro busy, no? Okay. So we'll start now, no? And by the way, before we start, pakita ko lang sa inyo yung ito yung ano Nyoma. Tignan niyo class. We will tackle up to page 13. Okay ba sa inyo, no? Magre-report kayo ng tatlo regarding sa empowerment of, halimbawa ito, personality, Old Testament view and New Testament view. Madali lang naman ito, PowerPoint nyo lang, no? Mamaya, ipopost ko to sa GC natin, then you will choose what you want, no? At least 3 topics. Kasi 5 kayo, 15 ito, 3 topics. Okay? Tapos mag-report kayo sa isang meeting ng 2 kayo. O 6 topics o 3 months. Kasi ang subject ng Nyoma, 1 month lang ito. Konti lang ito. Okay? And you are Doc? now, Yan, Doc. ano? Pipili po ba kami dito? Sabi mo po, Oo, pipili kayo. Mamaya ipopost ko to sa GC, no? sige po. At least tatlo kayo dahil 5 kayo eh. So you will report much better PowerPoint. Sa PowerPoint, konti lang, point lang. Point lang ilalagay nyo, pero babasahin ninyo yung buong report nyo. Huwag nyo naman lahat ilagay sa PowerPoint yung report nyo eh. Karami-rami na nung. Kaya nga PowerPoint, konti lang. Nakuha niyo, class? Yung pinaka-importante lang. Oo, yung point lang. Okay, let's start. Just listen. Alam ko, may isang taon na kayo sa course yung bachelor, no? So this course introduces the student to the doctrine of the Holy Spirit, its works and ministry, and the doctrine of the church, its mission and types of government and qualifications of leaders. Remember, class, no? Sa totoo lang, ang move ng Holy Spirit, nakilala na sila 50 o 100 years ago lang, yung mga Pentecostal, yung mga healing. Noong una, hindi. Di ba? Pero actually, ang Holy Spirit, permanent na nag-dwell dito sa atin, nung si Jesus ay umakyat sa langit. Amen? Amen. Amen. Kasi sa Old Testament, Amen. bababang Holy Spirit sa mga leaders ng alis. At saka wala pa kasing permanent atonement. Di ba? Puro hayop lang, once a year. Hindi katulad nung blood ni Jesus sa tabernacle sa langit, in-offer niya, kaya bumaba ang Holy Spirit permanent na. Nasa sa atin na. Amen? Amen. Amen. O, teka, nawala na naman yung screen ko. Nandyan pa po, Doc. O, nagkamali ako ng ano lagay. Doc, so ikaw na ang professor namin, Doc, hindi na si Doc Maninit. Oo. Di ba sinabi ko kanina? Okay po. Kasi tinawagan niya ako eh. Siguro may busy siya. Sandali, slide control. Paano ba i-slide ito? I mean, Pero sa unang first na gi-post sa sa GC, si Doc Robes yung naka-schedule siya. Sino? Nakita ko sa kayo Doc ang naka-schedule. Kanina lang yung Nakita ko nilagay ni Ma'am Rosalie. Nakita ko no first niya pag-open na-open na doon na group chat. Nakita ko nang naka-schedule. Opo, totoo yun. Si Doc Arthur nga ang nakalagay. Si Doc Arthur na po yung unang nakalagay doon. Marahil alam na ni Doc Maninit na siya talaga ang ilalagay. Kaya nung nagawa ng schedule po. si Doc Maninit, si Doc Arthur na po ang nandoon. Plus, but, Osel, may napindot ako na hindi ko mabasa yung screen ko eh. Although nakikita niya eh. Ano ba yun? Kita namin. Hindi ako, hindi nga eh. Puntahan mo Sandali, ulit yung ano, Doc. Puntahan mo ulit yung kung saan nakalagay yan na folder. Oh, ito. Hmm.
Wala, asan na? Ay, nako. Tatlong buwan ko Laptop po nakasita. ang gamit mo, Dok? Ba't ang dilim mo dyan, Pastor Victor? Ano, Tibet? Ang dilim mo. Ay, kasi nandito ako sa loob sakyanan. Okay. Naghintay ako sa mga kasamahan. Madala mo Yun, yung ayun. Papunta kami Okay, sa class, listen. Magallanes. Papunta kami sa Magallanes. Oh. Class, listen. Okay. The course introduces the student to the doctrine of the Holy Spirit, its works and ministry of the doctrine of the church, its mission and types of government and qualifications of leaders. No? So our course objectives, upon acquisition of necessary knowledge in this course, students are expected to demonstrate the following: the knowledge, character, ability, attitude, etc. No? At the end of the semester. Class, sabi nga ni Catherine Kuhlman, kung kilala niyo siya, do not grieve the Holy Spirit. That's all I've got. Amen? It's true po. Yes. Kilala niyo ba yun, yung healing evangelist babae, si Catherine Kuhlman? No? Yes. Ano yan po, Dok? Grabe ang testimony, no? Malakas ba yung electric fan na ingay? Hindi naman po. Hindi ba masyado? Ang init kasi rito, no? Okay, listen. Awareness of the doctrine of the Holy Spirit and its works and ministry. Awareness of the doctrine of the church and its government and the qualification of the leaders. No? Ito yung doctrine ng church regarding sa Holy Spirit. Kasi yung iba, ang Holy Spirit, power lang daw, hindi Diyos. No? Siya ay Diyos. Amen? At ang kanyang government, yung ministry niya, at saka qualifications ng leaders, no? In regards to Amen. the Holy Spirit. Desire to practically apply into daily life the spiritual and moral values learned in this course, no? So, ito yung binayan. Wala na tayong quiz, wala na midterm, no? Okay. Let's now go to our topic. So, class, focus ko to mamaya. Tapos mamili na lang kayo, no? So, class, as much as possible, no absent, ha? Kung may mga ministry kayo, hanggat maaari, umatay na lang kayo ng meeting. Anong meeting ng klase natin, okay? Teka, ba't nawala kayo? Nakikita niyo ako, class? Yes po, Dok. Yes, Ayun, ayun. Malakas ba yung boses ko? Medyo Yes po. mahina po. Yes po. Wala akong marinig sa'yo. Marinig niyo? Okay. Kung Ayun. marinig niyo, okay lang. Okay. Class, ito medyo babasahin ko, no? Regarding sa author, pero yung iba lalaktawan ko, okay? The actual definition of pneumatology is the study of spirit beings. However, in our context, our definition is a bit more specific. Our study will concentrate on the study of God, the Holy Spirit. Nag-e ko ba? Yes po. Dali, ah. Alam mo, hindi ko may patay itong... Ayun. Wala nang echo? We could indeed combine this study with the study of angels, satans, and demons under the heading of pneumatology kasi spirit beings din sila, no? Pero we will not do this. But we'll study the Holy Spirit separate from angelology or the study of angels. Ayun, wala nang echo. Pneumatology, the study of the Holy Spirit. The term comes from the Greek word pneuma, which means spirit, wind, or breath.
Okay, class. In the beginning, God created the heavens and the earth, di ba? At ang sabi ng Lord, sabi ng God the Father, let us make men in our image. Let us. So tatlong persona, isang Diyos. Amen? Amen. Parang nagsalita ang God the Father, nandun yung anak sa banal na Espiritu. Let us make men in our own image. Nung sinabi niya yon, kumuha siya ng lupa or dust. Di ba? Inorte niyang tao. Nung nagsalita siya, si Jesus yung salita. Ang Diyos Ama, nung nagsalita siya, dumakot siya ng lupa, hindi tao. Pero walang buhay yung putik, di ba? And then God breathed, hininga niya yung nostril ng putik na yun na itsurang tao. At nagkaroon ng buhay. Breath. Yun ang Holy Spirit. Plus, meron akong naano sa Facebook, no? Di ba, tetragrammaton Yahweh o Yah, di ba? Yung I am. Pag sinabi mong Yah, ang huling breath pala pag namatay ka, ganito. Ang baby, pag pinanganak, pag ang tao mamamatay na, kasi yung spirit mo babalik sa Diyos. Amen? Amen. Hindi natin huling-huling na Yah. Actually, hindi naman yata Yahweh yan eh, kasi walang vowel noon. Sabi nila baka Yah. Yung pinanganak ang bata, nung mamamatay ng tao, Amen? So, yun ang Holy Dok, pag Spirit. hindi nagsalita, Dok, Hindi naman magsasalita eh, hininga yan eh. Basta bubuka ka. Saka sa ano, punerarya. So, joke lang. ano, Dok? Hello po? Wala. Basta mapagbiro ako, class ha. Sabi ko, punta ka ng punerarya. Hindi masyado clear kasi, Dok, ng ano mo, kaya nilalapit ko talaga yung tainga ko. Ganun. Okay. Alam ko na ba't nawawala yun. Okay. Ito nilatawa ko lang iba, no? Kasi yung iba medyo personal na sinasabi ng author. We seem to be avoiding the topic of the Holy Spirit. This is sad due to the close relationship that we have with Him. Kaya sandali, ilayo ko lang itong cellphone ko, Saan mo ba yun? Siguro maganda i-mute ni sis Ose. I-mute ni Duke Art yung yung isa niyang nakaakyat. Okay, malalim siya. Okay, listen class. This is very important, no? We seem to be avoiding Dili kay maklaro Kasi hindi ba pwedeng i-mute yung isang ano mo? Hindi ba pwedeng i-mute, Doc? Yung Hindi ko isang ma-mute eh. gamit Hindi mo? ko ma-mute. Ha? Yung cellphone ko, hindi ko ma-mute. Bakit kaya? Ewan ko. Kasi yun siguro Kung yan na lang ang i-mute mo, Doc, yung sa may desktop mo, tapos ang gamitin mo yung sa cellphone. hindi. Kaya nag-i-echo siya at saka mayroon Opo, feed. dapat basta isa dapat ang nakamute, Doc. O kaya ang volume nun i-off niya. Pwede rin ganyan. Dalawa kasi ang lumalabas dito nagsasalita eh. Ito na? Opo. Ilayo ko na. Wala na? Dodoble, Wala na Doc ito? eh. Nagre-repeat. Nagre-repeat yung ano mo, dalawa yung salita. Hindi. Ganito na lang. Ay, hindi. Ganun pa rin eh. Kahit i-mute mo dyan, Doc eh. I-mute mo yung sarili mo. Wala. Di ba dalawa yung account mo dito, Doc? Oh. Ayan. Yung hindi mo ginagamit na yun ang i-mute mo. I-mute mo kasi ikaw ang host. Punta ka kaya doon sa sa mga participants si Doc Art. Siya na ang mag-off kasi na ako maka sis kasi siya na ang host eh. Siya na ang control eh.
I-mute mo, ano Doc, lang, yung isang ano mo, doon. isang account. Yes, A lang. Hinahid ko na ng video pati. Hindi ko pwedeng i-mute itong isa. O yan. Hindi, Yan, ganun pwede pa din eh. Ganun pa din. Dapat yung cellphone mo talaga, yung i-mute mo po, Doc. Ba't na hindi ma-mute ma-mute, eh. Doc? Minimute Bakit? ko na. Bakit po? Hindi ko alam. Sandali. Kasi siguro, una akong nag-ano kanina. Kaya mo na. Hindi, siguro kasi kung sino una mong in-enroll sa Zoom, parang ganun Pero eh. siguro, Doc, medyo ilayo mo pa po para hindi siya parang, alam mo yun, Alam yung mo, nasa parang, kusina na. Ilagay ko na sa garahe. Kaluoy. Kawawa naman. Malay-layo niya. Ano kaya sorry, kung, Doc. Miss Usil, ano kaya kung i-out mo muna niya yung ano, yung A lang. Tapos ibalik na lang niya uli. Mag-leave Hindi ko muna nga siya po. tapos niya. Ano kaya? Hindi ko din po alam. Kasi baka ma-out tayo kung saan siya naka-host eh. Ma-out po tayo lahat eh. Ano lang kasi dito eh, ang nakalagay, ano, host lang, walang co-host eh. Yun ang mahirap. Siguro po, kailangan talaga i-upgrade. Kasi i-upgrade ulit yan eh. Pag na-upgrade na po after 1 month, di ba po, i-upgrade na natin ng annually. Ng annual, yun. Meron na yun, yung annual. Ay, kaya siguro. Antayin lang natin after 7 days. Ayan. Nandiyan na siya. Ayan, class, may ikaw pa? Naririnig niyo ako? Okay na. Oo, nilagay ko na sa garahe. Garage. Ngayon. Sandali ah. Okay, nawala na naman ako. Ang hirap na pag 3 buwan ka nang hindi nag... Nawala. Kasi hindi ko makita. Hindi ko makita tong ano ko ngayon. Ano bang pipindutin ko rito? Ibang slide na naman siguro Doc yung pinindot mo. Hanapin mo dyan sa screen mo yung ano, yung window. Yung window nung screen, ay nung ano mo, nung naka-share screen. Ito na. Ayan. Okay. Okay, number 1 class, listen. Bilisan na natin to ah. Gusto ko matapik natin to. Alam nyo, favorite subject ko to, Pneuma, Holy Spirit. Remember class, si Jesus Christ nung nandito wala pang Holy Spirit. Kasi limited lang siya, hindi siya omnipresent noon. Di ba? Kasi tao siya. Pero nung siya umakyat na, at bumabang Holy Spirit nung sa Acts chapter 1 verse 8, yung dunamis, yung umaba yung Holy Spirit, the day of Pentecost. No? At ang sinasabi lagi ng Holy Spirit patungkol kay Jesus, siyang witness. Hindi yung tungkol sa kanya. Amen? Kaya class tayo, meron tayo. Nasa atin ang Holy Spirit. Although nag-grieve siya, nagkakasala tayo, nagkakaroon pa nandyan pa rin siya. Just talk to Him. Amen? Amen. Talk to Him. Every day. No? Obey Him. Okay, ito. People really don't understand the Holy Spirit. They don't know how to approach teaching the subject. People are afraid to teach about the Spirit in fear of being labeled a charismatic. This may well be part of the problem. Sino ba sa inyo Pentecostal? Ano ba yung mga church nyo? Ako Yung po iba kasi daw, walang... ako ng Pentecostal daw. Yung iba hindi nag-speaking in tongues. No? Okay lang naman yun. Yung iba nag-speaking in tongues. No? Yung iba hindi sinasabing God ang Holy Spirit. It, however, is somewhat akin to the teaching about God the Father because the liberals overemphasize and have damaged the doctrine of God's love. They have not been taught concerning the Spirit, so do not feel that it is an important doctrine. The devil is not comfortable with the believer
knowing about one of the main defenses the believer has against sin. Walking in the Spirit's control keeps us off of the devil's turf, and that ain't good. Remember, class, no? Alam niyo ba si brother, sino bang brother yun? Kalimutan ko na. Yung practicing the presence of God. Plus, minsan ginagawa ko to eh. Naglalakad ako. Lagi kong sinasabi, God is with me. If God be for me, who can be against me? Yung pinapractice ko yung presence ng Holy Spirit sa akin. Plus, do it sometimes, no? Then, alam mo, minsan pag may magagawa kang temptation o kasalanan, alam mo na sa'yo, Holy Spirit, titigil ka eh. No? Amen. Okay. Lockdown na tayo dyan. Kasi ito mga personalized na kwento na lang ngayon. No? Ito. Ito ang promise ni Jesus Christ. No? When the Lord was speaking to the disciples, He promised to send the Holy Spirit to minister. Amen. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. John chapter 14, verse 16 to 17. So very emphatic, no? Remember, class, nung sabi ni Jesus nang siya'y aakyat, wait, di ba? Yung Yes po. pag-ascend niya, Yes po. bababa sa inyo yung Holy Spirit, maghintay lang kayo. Umakyat siya 40 days. Naghintay sila ng 10 days. Kaya Pentecost, Pente means 50. Noong Pentecost Day, bumaba ang Holy Spirit. Di ba? Sa 120. Actually, 500 yun eh. Ang natira na lang 120. Bumaba ang Holy Spirit like a dove of fire, tongues of fire. Dunamis, kasi parang dinamita. Bam! Tapos nag-speak in tongues sila, no? Tapos in 3 minutes, nag-preach si Peter, 3,000 na dagdag sa church. Amen? Amen. Actually, ecclesiology yun, no? Sinabi ko lang sa inyo, part kasi yun ng pneuma ecclesiology, no? Okay. Some things that notice briefly from this text, no? Another comforter, no, means yung Holy Spirit will indicate a very close resemblance of characteristics to the Lord Himself. He was speaking in the context of leaving the disciples kasi iiwan na niya ang disciple eh. Another comforter. Ibig sabihin yung characteristics niya katulad din ni Jesus, no? Actually, ang Holy Spirit, Spirit of Jesus yun eh. Diba? Amen. Yes. Siya rin yun. 3 persons. Actually, distinct sila, Father, Son, and Holy Spirit, pero these 3 agree in one. Yes. Amen? Yeah. Medyo isa parang mahirap intindihin, pero believe me, the Holy Spirit dwells in us. Ayan, no? For He dwelleth with you and shall be in you. Amen. Amen? Letter B, He will abide with them forever. This is a promise of the Spirit's presence throughout all of eternity. He is for our benefit and not the world's. The world won't receive Him. Pag wala kang blood ni Jesus, you will not receive the Holy Spirit pag hindi ka nagsisi. Amen? Amen. Ngayon, wala ka man, kahit Kristiyano ka, nandyan pa rin siya basta magsisi ka lang. At kung Yes. meron ka nakagalit, patawarin mo rin. Huwag mong i-grieve ang Holy Spirit. Amen? Ako na dati no, ang Holy Spirit, pag may sinabi, dalawa, una, hindi mo pinakinggan. Pangalawa, hindi mo pa rin pinakinggan. Pangatlo, minsan, hindi na niya ulitin. Nagigrieve siya. Amen? O dalawa, tatlo. No? Na-experience niyo ba yun? Minsan may sinabi sa amin, Lord, punta ka ron. No? O nag-question pa ako, ulitin niya ulit, pumunta ka na. Pag hindi na ako pumunta, di ko na maririnig ulit. Wala na siyang sasabihin. Pero pag pangalawa, pumunta ka na, pag pumunta na ako, makikita mo gagabayan ka na. Pero Amen. class, kahit na hindi minsan siya nasusunod, mahal ka pa rin niya. Hindi ka rin namin ng tawad. Amen? Doc, God's love for us is forever, inseparable. Amen? Amen. Do not grieve the Holy Spirit, that's all we cry. Doc, Basta magsisi ka lang. Oh. Ano? pwedeng magsalita, Doc? Oh, sige.
Sandali lang ha, konti. Sandali lang daw. Di ba Dok, sinasabi naman na our body is the temple of the Holy Spirit. Kapag Oh. tayo ay, kung halimbawa, nagkamali naman tayo, nandyan pa rin ang Holy Spirit. Pero inaantay Oh. lang tayo to repent. Yun lang po. Tama. Sandali. May napindot na naman ako. Sandali. O yun. Sana tayo. Dito na. The Spirit was not yet indwelling in them. Nung si Jesus ay buhay pa, wala pa. This was a future occurrence for the disciples. The coming of the Comforter was to be directly related to Christ's ascension to be with the Father. No? Nung umakyat na si Jesus, related yun, bababa ang Holy Spirit. Pagkakyat ni Jesus, di ba 40 days yun? Yes Pagkasend po. niya. Plus 10 days, Pentecost, bumaba ang Holy Spirit. Ang sabi ni Paul, 500 yung naghintay. Pero 120 lang yung natira. Nawala yung 380. Nainip siguro. No. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Sinasabi ni Jesus, kailangan ako'y umalis. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Padadala niya ang banal na Espiritu. Amen? Di ba nung binaptize si Jesus Christ? Di ba? Nandun yung tatlong persona. Ang sabi ng Diyos, nung binaptize siya, paglabas niya sa tubig, this is my son. Sabi niya, this is my son, in whom I am well pleased. Listen to him. At nakita nila ni John the Baptist yung Holy Spirit like a dove. So, doon nakita ang tatlong persona ng Diyos. Narinig ang Diyos Ama, nandun si Jesus, nandun ang banal na Espiritu. Amen? Do not grieve the Holy Spirit. Amen? Just why the Lord had to leave before the Comforter could come is not clearly stated in the Word. However, we can do some logical assuming for a possible answer. No logical assuming. There's a matter of sin that had been taken care of for the Old Testament saints and the living apostles. The Holy Spirit could not indwell until the sin nature was cared for. Hindi magdudwell ang Holy Spirit pag may kasalanan siya. Although nasa sa atin na siya ngayon, pero kung nag-grieve siya, nandiyan pa rin siya pero nag-grieve eh. Kailangan humingi ka lagi ng tawad. At lagi ka rin magpatawad. Plus, ang pinakamahirap ang magpatawad. Amen? Amen. Lalo na, love your enemies. No? Ikaw na nga sinampal eh. Ikaw pa hingin tawad. Ikaw pa makikipag-ano. Pero kung sinabi ng Holy Spirit, go. Patawarin mo sila. Because the Father will not forgive you also. Amen? Amen. Yes. Nabasa niyo yung libro ni Benny Hinn, yung The Good Morning Holy Spirit? Yes po, Lord. Yes po, Dok. Yes po, Lord. Yes po, Dok. Mayroon akong book niyan, Dok. Mahawak ko pa rin hanggang ngayon. Mayroon po akong book niyan. This could not occur until the work of the cross and the atonement for sin in the heavenly tabernacle. Kasi sa Old Testament, yung Yom Kippur, yung Day of Atonement, yung once a year, merong red bull, bull na papatay yung dugo nun para sa mga pare, sa high priest, sa family niya, at yung dalawang goat. No? Yung isang goat, pakakawalan, yung isang goat parang wiwisik sa Holy of Holies, sa holy place, saka sa dugo ng tao, di ba? Once a year lang yon. At pag hindi namatay yung high priest, napatawad sila. Di ba may kadena ng high priest nun, pag pumasok sa Holy of Holies, may offer siyang dugo sa kasalanan ng buong Israelita. Amen. Pero yung redemption na yon, yung Day of Atonement na yon, kay Jesus na. Sabi nga ni John the Baptist, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya ang tupa. Kaya nung nagkaroon ng atonement ng sins sa Heavenly Tabernacle, the Holy Spirit could indwell now. Kasi hindi ka na kailangang papatay. Humingi ka lang ng tawad sa Diyos. Amen? Nandiyan na ulit ang presence ng Holy Spirit. Kahit ano pang kasalanan mo. Amen? Amen. Thus, we can assume that the Holy Spirit's delay was due to the incomplete work of the cross. No? Upon the resurrection, the Spirit was free to come to indwell all believers. So, nung Old Testament, ang Holy Spirit, minsan sa leaders lang, tapos mawawala, ganon-ganon. Hindi katulad ngayon,
pag kumpleto na yung work ng cross, no? Saka yung resurrection, bumabang Holy Spirit na ready ko na siya. Omnipresent. Amen? Amen. Ano ba sinasabi ng Holy Spirit? Kung anong pinapasabi sa kanya. Amen? Amen. Anong purpose? There was to be an indwelling of believers. Yan ang purpose niya. Yan ang layunin niya. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it see him not, neither knoweth him. But you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. John 14:7. Plus, nasa inyong Holy Spirit. Asan na ba yung iba? Ba't di ko nakikita? Naku, nawala na naman. Sandali. Ba't yung iba wala? Nandito po kami, Dok. Kung nga din nawala, kala ko biglang nawala. Nandito Ba't po di ko ba si nakikita yung mukha Susie? ng iba? Sabi mo Kaya dito, nga po sabi ko, pasok tayo ulit. Sabi ko po, kala ko na nawala si Doc Arthur. nabasa ko nga yung ano mo, sis, sa GC. Ano sinasabi ni sis? Nandito naman siya. Opo, sorry. Sa Akala, class, hindi ko rin alam ba't ako na-out. he was Nabasa ko with lang sa isang cellphone. he was with us and in us. Or, Sabi nga ni Peter, nung siya nandun sa mga, di ba, nung pinatawag siya, if God be for us, who can be against us? Amen? If the Holy Spirit in us, who can be against us? Dear was to be a testimony of Christ, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth who proceeded from the Father, he shall testify of me. So, ang purpose ng Holy Spirit is to testify about Jesus Christ. Amen? amen. Actually, Amen. sa Spirit of Christ. Plus, maraming Spirit, ha? Dapat kung meron nagsasabi sa inyo yung Spirit, dapat nandoon strictly written sa Word of God. Amen? Isa kung may narinig kayong boses, dapat align sa Word of God. Kaya dapat nagbabasa rin tayo ng Word of God. Amen? Not only by the Spirit, but the following verse mentions that the apostles also will be witnesses. No? There was to be a revealing of things to the apostles. No? This revealing resulted in the apostles setting down the books of the New Testament. This text mentions again, as some of the other verses, truth. The Spirit is truth and nothing false can come from Him. Siya ang katotohanan. Ang sabi nga ni Jesus, I'm the way, the truth. Amen? Amen. Siya ang nagpapatunay tungkol kay Jesus kasi si Jesus umakyat na. Kaya kung ano yung sinasabi ni Jesus at ipapasabi niya, sinasabi ng Holy Spirit. Yes, amen. There was to be an empowerment, but ye shall receive power. Alam mo, class, hindi tayo Kristiyano lang, meron tayong power. Ha? God gave us not the spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Ha? Meron tayong power. After Amen. the Holy Spirit is come upon you, we will dwell on this empowerment in the final section of our study of the Spirit. Class, sa Acts 1:8, merong power. Amen? Nung bumaba ang Holy Spirit, parang dunamis. Ibig sabihin ng dunamis, parang dinamita. At nagsalita sila ng speaking in tongues. No? Amen. Acts 1:8 mentions that the apostles were to receive power to do the job set before them. But ye shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. As you read through the book of the government is quite evident in the lives of the apostles. No? Hindi ba yung maingay? Paki-off na? Mute. Doc, yung Ano isang yun? cellphone mo yun na-adapt niya yung ingay sa labas mo. Ganun ba? Opo. I-off siguro ang volume niya sa phone niya para hindi maano. Ang daming distraction eh. So, susunod ang ipapasok ko sa muna, desktop bago cellphone. Class, you will receive power. Ako, class, I just want to share, no? Nung ako'y nabaptize ng Holy Spirit, no? Sinabi ako ng Holy Spirit, pumunta ka sa hospital. Ade, may kapitbahay ako, nandun yung kaibigan, kakilala ko, may nagsabi, nasa hospital siya, 2 weeks na, hindi alam ang gagawin. Sinabi ako ng Holy Spirit, pero biro pumunta ka sa hospital. Alam mo ginawa ko? Isabi nyo raw eh. Alam mo ginawa ko, class? Umuwi ako.
Pero hindi ko alam isabi niyo medical center, no? Sinabi ng Holy Spirit, punta mo yung tao mo yung pagpe-pray mo. Alam mo, ginawa ko, tatakas ako. Ang ginawa ko, sumakay ako ng jeep papuntang Cubao. Alam mo, pagdating ko sa isabi niyo, bigla na lang nagbayad ako. Bayad po, oh. Tapos pumara ako. Pagbaba ko, harap ako ng isabi niyo medical center. Tapos narinig ko, Holy Spirit, pumasok ka dyan. Huh? Pagpasok ko, walang tao sa information. Tignan mo itong mga pangalan dyan. Tinignan ko yung pangalan. Nandun siya sa 5th floor ba yun? Pagkagaling sa 5th floor, nandun niya. At mayroong dalawang nanay-nanayang ko roon, nagpray-pray na pumunta ako doon. Pagpunta ko doon, nagpray kami sa baba. Pag-akyat ko, pinagpray ko. Alam mo, kinabukasan nalaman yung sakit niya. Typhoid. After 2 weeks, nakalabas ng hospital. Amen. Pero tumakas ako Pero nilid ako ng Lord at pag-pray ko siya. Pangalawa naman, may nangyari naman. Pinag-pray ko siya. May leukemia, stage 3 bata. Kinabukasan, nabalitaan ko. Gumaling Nabalitaan ko na lang. Basta nag-pray lang ako sa kanya. Alam mo, pag may leading ng Holy Spirit, meron kang power. Amen? Amen. Program. No? So, anong una? Ang promise, darating ang Holy Spirit. Anong purpose niya? To be with us and shall be in us. At the time, power program. The program was to be the propagation of the gospel of the power was received. Ano, class? Pag may power, may gumaling na ganyan, mag-spread ang gospel. Amen? Amen. Alam mo nangyari nun? Nung mga ganon? Nagkaroon ng church dito sa amin dahil isa ko sa ginamit ng Lord. Amen? Ngayon yung church niya 30 years na, magta-30 years na. Isa ko ba namang nakakita na sino ba yung ano? Alam ko kanyung pastor niya sa Amerika. Nag-pray siya, pilay. Nakita mga umate sa church. Nakalakad. Ay, syempre, magkakaroon ng church yan. Mag-spread ang gospel. Di ba? Power. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and the uttermost part of the earth. Tinan mo meron dito Surigao. Meron dito sa Amerika, sa Korea. Yung mga classmates natin ngayon. There are some symbols and names that are used of the Spirit that we need to look at in brief. No? May program, the propagation of the gospel. No? Pag may power, may gumaling, basta may power, program na yan, magkakaroon na ng propagation ng gospel. Alam niyo si Reinhard Bonnke? Ito, kailan lang namatay siya, 3 years ago yata. Kilala niyo yun, yung East German pastor. God will save Africa. Reinhard Bonnke, hindi mo kilala yun? East German pastor. Siya ang ginamit ng Lord. Masave ang Africa. Nigeria, lalo na Nigeria, Africa, Horn of Africa. Ang dami ng Christian dahil sa kanya. Hindi mo patay na, patay na. Na-imbalsa mo na. Dinala sa evangelism niya, nabuhay pa. Kailangan, hindi ka na mag-preach nakita mo ng buhay. Abay, tatanggapin mo na talaga si Jesus. Diba? Ganun katindi ron. Africa, dami pa naman mangkukulan doon. Ito, ano ba symbols and types of the Holy Spirit? Nag-enjoy ba kayo, class? Pakibasa nga, Ma'am Lilibet. Number 1. Symbol sa number 1 po, Doc. Oh. Clothed with power. Luke chapter 24, verse 49. We have this being in residence. We can call upon him for his help and aid at any moment of the day. Number 2, Okay, class. the dove. Ito, number 1 muna, sandali. We are clothed with power. Okay. Hindi tayo Number 1. Christian. Teka muna. Hindi tayo Kristiyano lang na palapalakpa o ano, gano'n. Meron tayong power. Amen? We Amen. just call upon Him. Amen? Amen. Hindi yung power na makakapahamak ng iba against the lies of the devil. Amen? Amen. Okay, number 2, the dove. Pastor Victor, pakibasa mga. Amen. Lang, Doc, Nandun. Okay. Nandun.
Kay murag kung maliit kun number 2 Doc, Oh, the dove. Sa number 2. Second page or ikaw na lang, Ma'am Lilibet. Ako na lang. sige po. Ako Ikaw na nga, lang. ikaw David. The dove. Pakibit na lang, Pastor Victor. Bit mo na lang sir. Okay, number 2, the dove. Matthew chapter 3 verse 16, and then Mark chapter 1 verse 10, and then Luke chapter 3 verse 22, John chapter 1 verse 32. Walborg suggests that there are 4 aspects to the dove that make it a fitting type of the Spirit: beauty, gentleness, peace, heavenly nature, and origin. The choice of a dove to symbolize the Holy Spirit was a calculated decision on the part of God. The dove must symbolize nicely the Spirit. Amen. Okay. Ang isa pang symbol ng Holy Spirit of types, floated with power, dove, kalapate, no? Ito si Walborg, isang Bible scholar, sabi niya, ang dove, fitting type of the Spirit, dahil ang dove, di ba, pag may kalapate, beauty, gentle, di ba? Kaya minsan lumalapit ka, andiyan pa rin siya. No? Peace, sino may dove, di ba? Heavenly nature and origin. The choice of a dove to symbolize the Holy Spirit was a calculated decision on the part of the dove must symbolize nicely the Spirit. No? Di ba meron sa Italy, pag maraming dove, minsan pag lumalapit ka, bigyan mo pagkain, nandyan lang sila. No? Symbolize. Ito pa. Number 3, the earnest of the Spirit. 2 Corinthians chapter 1 verse 22, Ephesians chapter 1 verse 14. Of what is the Spirit, the earnest? The scriptures make it clear all the future blessings of God are assured by the presence of the Holy Spirit. His presence is our guarantee, our inheritance, our salvation, our glory, our fellowship with God, our likeness unto Him, our freedom from sins and deceivers. All are represented the token payment of the person of the Spirit. His presence is our guarantee. Alam mo, Holy Spirit hindi nakikita. Pero nararamdaman din siya, parang wind. Bisa kahit wala ka nakikita, wala naman, nandyan siya. Alam nyo, class, may nilalakad ako sa bangko. No? Hindi ko na masyadong bank certification. 1 year na ito, hindi ko pa nailalakad. Aba, no, isang araw, pagpunta ko ng bangko, paglabas ko ng bangko, may naisip akong parang gawin. Para yung bank certification, mapalitan uli ng bago kasi magwa 1 year na eh. Magbabayad kasi ako sa biyaya. Alam mo nangyari? Nakakuha ko kanina ng bank certification, okay na. Because of the leading of the Spirit. Okay? May blessings, nandiyan ang presensya niya, may guarantee. Amen? Amen. So, always practice the presence of the Holy Spirit in your life. Paano may pa-practice? Diba, naglalakad ka? Oh, mag-pray ka, Holy Spirit, alam mo, nandiyan ka, gano'n. Alam mo, pag nararamdaman mo nandiyan ang Holy Spirit, may iwas ka sa mga temptation. Amen? Fire. Itong mamera, pakibasa nga, fire. Danggis. Wala. Ako na po. Fire, Ako na Acts Doc. chapter 2 Oh, verse sige. 3. Sige na. Again, the symbol of fire was chosen to symbolize a specific aspect of the Spirit ministry. This was the time when the church was being started. It was time when the message of the gospel would go forth into the world to change lives. The symbol of fire is also used in the gospels to symbolize judgment. Okay, Yan na class. po. Alam mo si Reinhard Bonnke sa East Germany, no? Nag-preach siya sa Africa. Lagi yan sinasabi, fire, fire, fire of the Holy Spirit. Amen. Maniwala ka sa Africa, ha? Di ba si Billy Graham? In-acknowledge siya. Si Billy Graham nag-evangelize sa Africa, pero ang talagang nag-number 1 ang na gumandang evangelism sa Africa dahil kay Reinhard Bonnke. Wala siyang support. Hindi nga siya kilala eh.
I-research nyo si Reinhard Bonnke. Yung Christ for All Nations Ministry. $5. Plus, meron siya. Kung ako nagkakamali, 100 million yata ang na-born again sa ministry niya. O 70 million. Basta marami. Grabe. No? Ang fire when the church was being started. No? It was time when the message of the gospel will go forth into the world to change lives. Fire, my fire. No? Also, meron din fire judgment. No? Yung husgahan by fire. Ano yung fire? Ha? Sunog, sunog. Yung init, yung lakas ng banal na espiritu. Oil. A number of Old Testament references seem to use oil as a type of the Spirit. In thinking of the Holy Spirit as being pictured by oil, let me share a comment. Huwag na yan, no? Oil shows the holiness, consecration, and sanctification of the Spirit. He is pure, he is set apart, and he is an integral part of every believer. Ano yung oil? Ano yung tingin of oil? Yung si King David, di ba may inanoint ng oil, langis? It is a symbol of the empowerment of the Holy Spirit. Di ba? Amen. Sinibigyan siya ng Panginoon, si Prophet Amen. Samuel, punta ka sa bahay ni Jesse, i-anoint mo yung susunod na hari. Nung nakita niya si David, siya na, binusa mo ng langis. Ang sabi, Anointing. you'll be the next king. Baka ganun. Amen? Ibig Amen. sabihin ng oil, Amen. parang consecration, sanctification, pure, set apart is an integrated part of everything. Di ba may mga pastors sa church siguro minsan inanon kayo ng oil, no? Yearly, gano'n, o may mga sakit. Kasi it's a symbol of the Holy Spirit, oil. Amen? Amen. Amen. Seal. 2 Corinthians chapter 1, verse 22, the term indicates a number of things to the believer. Ownership, safety, authority, a completed agreement, security, mark of donation, and obligation. The Holy Spirit is all of these things to a seal. Siniselyuhan tayo ng Holy Spirit. Amen? Pag-aari tayo ng Holy Spirit, we are sealed by the Holy Spirit. No? Amen. We are safe. Amen. We have authority. Meron tayong agreement. Meron tayong security, mark of obligation, and obligation. Amen? Amen. Amen. Symbol. Symbol. Ano ba yung mga ibig sabihin niyan? Ownership, we are the Lord's whether we like it or not. He has bought and paid for us, we are His. Ayaw ba natin o hindi? Pag-aari tayo ng Diyos. Yes po. Yes. Binayaran Amen. niya tayo sa pamitan ng kanyang dugo. Amen? Ownership. Amen. Safety. There's nothing that can harm us. We are His and He cares for His own. Amen? Amen. Hindi tayo kayang saktan ng kaaway. Pero Yes. pag nagkaroon ng open door, stronghold, yung mind natin, minsan may nabasa ako ng pastor nag-suicide. Hindi ka papatayin ni Satanas, he cannot harm you. Pero pag siya nakapasok sa mind mo because of sin, o in-entertain mo siya, merong open door, yun, stronghold yun, ikaw ang gagawa nun. Kaya dapat nire-rebuke natin na Amen. all thoughts, we take all thoughts captive to obey Christ. So lahat ng thoughts, lahat ng iniisip mo, ika-captive mo, huhulihin mo, at sumunod kay Kristo. Amen? Amen. Amen. We must transform our mind. Amen? A man Amen. thinketh in his heart, so is he. Kung ano iniisip mo, yung ka. So ingat tayo. Nagkakaroon ng open door sa mind pag nagkakasala tayo. Amen? Amen. Amen. The authority, the Lord has authority over us. Indeed, like ownership, we often do not live like it, but He does own us and He does not have authority over us. And He does have authority over us. That authority may be set aside by the believer, but God will one day exercise His authority. Merong authority ang Panginoon sa atin kasi siya ang pag-aari sa atin. Amen? Amen. Pero minsan, pag di natin siya sinusunod, nagigilib ang Holy Spirit, no? Pero sa totoo lang, pag dumating ang Panginoon sa second coming, the Lord will rule with an iron. Susunod lahat. Millennial kingdom. Walang hindi. Amen? A completed agreement. The deal of the gospel is done. We accepted Christ as payment for our sin, and He has done the rest. There's nothing more to do. The deal is set. The deal is finished. The deal is complete. Meron tayong completed, absolute, total agreement. Ang gospel is done.
Nung tinanggap natin si Kristo sa pagbayad natin kasalanan, no? Ang Holy Spirit, lahat na gagawin yun. No? Complete tayo. Own na tayo ng Panginoon. May agreement na. Kaya kailangan pagabay tayo sa Holy Spirit. Tandaan ninyo, ang Holy Spirit parang daw. No? Gentle siya. Pero pag nag-read mo siya, lilipad. Pero nandyan pa rin siya. Tawagin mo pa rin. Amen? Actually, Amen. naman, no, nagkasala ka man, huwag mo i-condemn ang sarili mo. Mahal ka pa rin ng Diyos. Magsisi ka lang muli. Isa may bubulong sa'yo. Ayan, nagalit ng Diyos sa'yo. Kung nagalit yun, pero bukas mahal ka pa rin niya. Amen. Amen? Yes po. Amen. No one can separate us from the love of God. For God so loved the world. He is not mad at us. He is madly in love with us. Amen. Hindi galit ang Diyos sa atin, nakasala ka. Kundi, mahal ka pa rin niya, although minsan may consequences. Pero bumalik ka lang sa Lord. Amen. Amen? Amen. Security. There's a guarantee of security. We are sealed by the Spirit, and this is God's sure mark that we are His. Meron tayong security. Silyado tayo ng banal na Espiritu. Yes. Amen. Amen? Pero, minsan nagkakasala ka, hindi ka agad ng tawad, or kung meron may kasalanan sa'yo, patawarin mo na. O minsan pero wag ka naman people pleaser, dapat God pleaser ka. Ha? So ingat tayo. Kaya dapat i-practice lagi natin ang presence ng Diyos sa ating buhay. Na nasa atin ang Holy Spirit with us, in us. Amen? Hallelujah. Anong oras na ba? Pagod na ako. Makabasa na to, mark of recognition. Pastora Lilibet. Sige po. Mark of recognition. Because we are His, we are marked as His so that the principalities and powers of the earth can know where we stand. Obligation. Tama na. Tama na yun. Ayan lang po. Okay. Alam mo, pag tinanggap mo si Jesus, ang Holy Spirit nasa atin na, di ba? Yes po. Tayo na mamarkahan. Maging ang principalities and powers of the earth, yung mga kaaway, alam niya kung saan tayo tumitindi. Amen? Amen. Kilala nila tayo. No weapons formed against us shall prosper because we are recognized by the enemies. Huwag lang magkaroon ng open door at atakihin ka talaga. Amen? Amen. So we must always practice the presence of the Holy Spirit in our life. As we walk, as we talk, kahit matulog ka. Lord, I give you my thoughts, my concerns. Even if I'm sleeping, or Holy Spirit, talk to me. Speak to me. Minsan pag nagigising ka ng 3 o'clock o 4 o'clock, 5 o'clock ng umaga, ginigising ka ng Lord para mag-pray ka. Amen? Amen. Yes po. Obligation. It is God that is obligated to do as He has said. It is His legal obligation to live up to His commitment. It is, however, our moral obligation to live up to our end of the bargain. He will not force us to do so, but He certainly desires that we commit ourselves to. No, merong legal, moral obligation ng Panginoon. May legal obligation ng Panginoon. Sa salita niya, obligado siya. Commitment siya. Doon sa sinabi niya. There are 7,000 promises sa Bible. Yes. Pero Amen. meron tayong moral obligation. No? He will not force us. Kailangan meron tayong cooperation kung ano sinabi niya. No? Amen. Pati Moses, nung tinawag niya, ang Egypt, ang Israelita, umiyak na ng 400 years. Alisin sila sa pagkaalipin sa Egypt. Ang Lord hindi kikilos, kailangan may gagamitin siyang tao. No? Amen. Sa tagal ng panahon, nakita niya si Moses. Pero kung tumanggi si Moses, ano pa rin ibang tao? Kailangan. Kasi may free will tayo nung ginawa. Diba? Hindi naman tayo robot na sunod ka na lang. Meron tayong moral obligation. Amen. Hindi kanya papersahin. Pwedeng isa, dalawa. Pag pangatlo, ayaw mo na, baka hindi ka napilitin ng Lord. O, pangapat. Amen? Amen. Servant. Presents the servant of Abraham going for a wife for Isaac as the picture of the Spirit going after the bride for Christ. Alam niyo yung kay Abraham?
Yung meron siyang servant, naghanap siya ng mga pangasawa ng anak niya si Isaac, di ba? Ano yung kwentong yun? Yes po. Ito ang pangalan ng tao niya, no? Parang ang Holy Spirit going after the bride of Christ, for Christ, no? Parang ang Holy Spirit, tayo ang bride for Christ, para siyang servant going after the bride. Amen? The Spirit's work in salvation being that you must admit as we continue in our study that the Holy Spirit is the background of the names of God to the believer. Kasi as we continue sa ating pag-aaral ng Banal na Espiritu, alam natin na ang background nun is the ministry of God to the believer. He's very important, yet He's always in the back room serving the believer. No? Minsan ang Holy Spirit nasa likod lang, pero hindi natin alam na siya ang importante sa pagsunod natin kay Kristo. We have the pure perfect servant as an integrated part of our lives, and yet we so often treat the servant as a poor slave owners of the years past treated their slave. Sabi na baliwala natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos. Amen? Amen. Someone do the dirty work, someone that is totally insignificant. How the Lord must grieve when we treat him so. No? Parang hindi siya importante. Nagigrieve ang Holy Spirit. Yes po. Diyos din siya. Mag-pray din kayo sa Holy Spirit. Oh Holy Spirit, I love you, I praise you, thank you for your presence, thank you for healing power. In Jesus' name. Amen? Amen. Water. Ang Holy Spirit, water din. Yes. Okay, basa nga, Ado. Pastor Ado. Water, John 4:14, John 7:37 to 39. The characteristic of water can be seen in the ministry of the Spirit. He can be calm and waiting to work, or he can be powerful as the sea in the storm. He can carry the believer always as the sea transport the ship of commerce. He is the need of life as is water. Without water, our bodies thirst. Without him, our soul thirsts. Amen. Thank you. Ang Holy Spirit parang water din. Una, parang servant. Di ba? Yes po. Yes po. May naman water. Di ba Tawa tayo sa'yo. pag hindi tayo nakakainom? Ang tao mabubuhay ng matagal kasi may tubig kaysa sa pagkain. Manghihina tayo. Without Him, our souls thirst. Amen? Amen. Yes Dapat po. we must Amen. be indwelt by the Holy Spirit. Lord, fill me with your presence. Fill me with your anointing, O God. O Holy Spirit, without you, I will thirst. Without you, I'm powerless. In Jesus' name, O Holy Spirit. Minsan Amen. talagang iiyak mo, Holy Spirit, na without you, Holy Spirit, that's all I've got. In Jesus' name. No? Amen. Ang Holy Spirit parang wind din, no? Ano na ba ang Holy Spirit? Symbols. Yes. Clothed with power, dove, earnest of the Spirit, fire, oil, seal, servant, water, and wind. As the sea moves the ship, so the wind can move ship from port to port. Pag yung yung tubig, o sea, gumagalaw ang ship, ang hangin naman ay move ship from port to port, no? The wind is powerful to change the landscape. In the life of the believer, the wind of the Spirit can do monumental landscaping. I was given a postcard from Matthew Rushmore by my son after this. The card showed that before and after as we look at the rest of the legacy, even the sculptor Rushmore. No? Ang wind is powerful to change the landscape. Parang wind din ang Holy Spirit. Alam niyo noon, nararamdaman ko anointing ng Lord, parang ganito. No. Parang hangin. Amen? Actually, hangin. Amen? Okay. Okay, 30 minutes na lang. After this, I'll pause ko na i-report yung class. I need your
what you have learned from our topic today, ah. Dapat nag-jot down kayo. Ano ba yon? Dapat gawa kayo ng 50 words, ha? Ano ba ang promise? Ang Holy Spirit promise. Ano siya? Comforter, abide, indwelling. Jot down niya, mabasa. Ano bang purpose? To be with us and in us. He is also power. There's a program, symbols. God with the power, dove, early spirit, fire, oil, seal, ownership, safety, authority, with agreement, security, mark, obligation, servant, water, and wind. Amen? Amen. So ano bang Holy Spirit? Names. Pakibasa nga, Madam Lilibet. The Spirit. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. John chapter 3 verse 6 to 8. This title depicts his nature. He is a spiritual being and has no body. It also seems to me that this may be a name that gives us a little familiarity with him. The terms of Holy Spirit and eternal spirit seems to be a little stiff. Yet the Spirit seems to give evidence that one that knows him might have a familiarity that comes from knowledge and maybe even friendship. After all, if we can call the Father Abba Father, which means Daddy, according to the most commentators, and we call the Son a friend, why shouldn't we have a friendship with the Spirit as well? The truth of a teacher that is not somewhat of a friend is foreign to my thinking as a teacher. Okay. Plus, ang isa sa names ng Holy Spirit ay Spirit. No, ang Holy Spirit walang body. Actually, ang God, Spirit. No? Father, Son, and Holy Spirit. They are Spirit. Pero may distinct. Amen? Amen. Si Jesus Christ, God, the Spirit, nagkatawang tao. Nakuha niyo, class? Yes po. Ang Abba Father, ang Abba, Aramaic, ibig sabihin niya daddy. No? At ang Amen. Son, ang tawag natin friend. Bakit ang Holy Spirit? Why shouldn't we have a friendship with the Spirit as well? Maging kaibigan din natin ang Holy Spirit. Let's practice the presence of the Spirit in our lives every day. Amen? Lagi tayong pahugas sa dugo ni Jesus, humingi ng tawad, magpatawad. Alam mo, ang open door sa kaaway, yung walang love. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, meekness, faithfulness, self-control. Amen? Yan ang characteristics. Yan ang fruit ng Holy Spirit. Kaya dapat hindi siya nag-breed lang. Number 2, eternal spirit. This depicts his states of existence. He is eternal in nature. He is always existed, always will exist. Some seem to think that this person is for their ultimate high, for their personal benefit. He is there for the believer to minister, to teach, to lead, but he's not to give them a high in the worship service. He's not there to serve the believer. He's not there to bring about miraculous things of disciple. He's He's the sinabi ng Diyos, let there be light. Nagsalita ang Diyos Ama, may word si Jesus. Narinig niyo ba ako? Minsan Tapos mahina. nung nagkaroon ng light, ang kumilos ng banal. Ang kumilos ng banal na Espiritu. Amen? He is there for the believer to minister, to teach, to lead. He's not there to give them a high the worship service. To serve him tayo, hindi na hinilago. Sa pagising mo, good morning, Holy Spirit. No? Katulad ng ginawa ni Benny, no? Kung hindi man kayo pa ni Benny, sorry na lang. Okay, he's also our comforter. But when the John 15, when the comforter is come, whom I will send unto you from the Father, the Spirit of truth, who proceeded from the Father, he shall testify of me. Siya magbibigay ng patungkol kay Jesus.
kung ano sasabihin ni Jesus Holy Spirit yung sasabihin sa atin. Amen? Amen. This should bring us there to realization that He wants to be a comfort to us in times of trouble. At all times for that matter, not just when we are in trouble. Hindi lang yung may trouble ka, kahit na wala. We can receive comfort in good times as well as bad. The last thought of the verse is one of great importance as well. The Spirit is to give witness or testimony of the Son. Siya nagbibigay ng testigo at testimonya sa ating Panginoong Jesus. He's not here to Amen. be lifted up. Hindi siya, kundi tungkol kay Jesus. Pero Holy Spirit, Diyos din. Huwag natin siyang minamaliit. He is not here to lift up himself. Hindi niya sinasabing sarili niya. So why he is the center of attention so many worship services? It seems that any good that considers the Spirit is doing damage to his image and ministry. Dito. Ito, ewan ko kasi yung iba. It seems that any group that concentrates on the Spirit is doing damage to his image and ministry. Kasi nasabi rito, ang tinataas niya si Jesus. Amen? Amen. Tandaan ninyo, ang Holy Spirit nandiyan dyan. He is well with us. He is in us. Amen. Kahit na nag-gripo pa Holy Spirit, nandiyan pa rin siya. Humingi ka ng tawad, hindi ka niya i-condemn. Ang gawin mo, humingi ka ng tawad sa taong nagkasala ka. At kung sino man yung taong nagkasala sa'yo, patawarin mo na. Kung pwede, kung pa lumapit. Huwag naman masyado, baka naman masyado ka ng people pleaser, no? Pag-pray mo pa rin kung saan kayo, kung sinabi ng Lord na ikaw pang makipag-ayos, ayusin mo na. Kailan na, may ginawa akong ganyan. Parang galit sa akin. May nagawa ba ako? Sorry na lang. Naman, natawa pa sila. Actually, wala naman akong ginawa sa kanila, sa iba. Naninig nila, mas galit pa sila. Minsan kung sino talagang kaaway mo, mas galit pa yung napagkwentuhan niya. Di ba? Mas galit pa. So ginawa ko, bigyan ako sorry. Napahiya pa sila. Wala ka naman ginagawa. Wala kang ginagawa pero mas galit ka pa dun sa nagawang ko sa kaibigan mo kaysa ito. Di ba maraming ganyan? Yes po. Ano ang isa pa sa name ng Holy Spirit? Holy Spirit. Luke 11:13, His holiness should be a challenge to us as we realize that He's a permanent resident. Permanente na siya sa atin ngayon, natitito na siya. Hindi katulad sa Old Testament. Because of the power of the cross. Yes. Nung binigay niya yung dugo niya sa Holy Tabernacle sa langit. We ought to live as if we really believe that. He is holy, He's our holy guide, He's our holy leader, holy teacher, holy comforter. He is holy at all times. A ministry He has with us is holy ministry. One that is free from sin, free from error, and free from all possibility of error. A ministry and minister to trust. Yan ang Holy Spirit. Kaya sa Amen. mga names niya, ginadjad-jam nito kailangan makita ko to sa, ano nyo. Among Lilibet, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Romans chapter 5 verse 5. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit who is given unto us. His presence should result in the love of God flowing out through us. This will automatically result as a walk with, ano yan, Pastor? A walk with Him and allow the Spirit to work in and through us. This love of God is not something that we must struggle to produce. It is not something that we should concentrate on doing. It is something that will automatically become a part of our life daily. If we are in a proper relationship to Him, loving the unlovely, befriending the friendless, and ministering to the miserable is not something that we as human automatically do, but it is something that we as the living human will automatically do if we are correctly related to God. Alam mo, ito, ang sinasabi rito, yung love of God is not something that we must struggle to produce. It is not something that we should concentrate on doing. It is something that will automatically become part of our daily life. If you are in a proper relationship to you, loving the unlovely, defending the friendless, and ministering to the miserable is not something that we as humans automatically do. No? So, ang Holy Ghost, ibig sabihin dito ay automatic, no? Kung may proper relationship tayo sa ating Panginoon, love will automatically become a part of our daily life. No? Love your enemies. Love mo tumikir sa'yo, mahalin mo pa rin.
No? By the leading of the Holy Spirit, huwag ka magtatanim ng galit, diyan nag-relieve ang Holy Spirit. Kahit masama pag ginawa. Tinan mo si Jesus. Forgive them, for they don't know what they're doing. Diba? Hirap na, no? Pako ka. Okay, pako doon. 3 oras ka nakatiwangwang. Tapos wala ka man lang galit. Eh actually, naghihintay na yung 72,000 angels. Nakabunot na nga daw yung mga espada nila. Magsalita lang sa Jesus, gugunawin na nila ang mundo. Ang Israel. Pero sabi ng Lord, no. Why? Because He loves us. Amen? Amen. Kung ano yung karakter ng Jesus, produce din yun. Ganun din ang Holy Spirit. Love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, which I believe in Him shall not perish but have everlasting life. Jesus loved us. Jesus is madly in love with us. God is madly in love with us because He gave His Son. And Jesus Christ gave His life to us. Kahit nagkakasala ka, nandiyan pa rin siya. Do not condemn yourself. Hindi ka lang ng tawad. Nandiyan pa rin siya. Huwag yung may bumubulong sa'yo. Wala na. Dalit na sa'yo. Huwag mo isipin yun. Mahal ka pa rin yun. Hindi ka lang ng tawad. Although nag-grieve ang Holy Spirit, pero nandiyan pa rin siya. Kung ano yung Amen. ginawa niya sa'yo dati, gagawin din niya sa'yo ngayon. Pwede rin yun. Amen? Amen. Spirit of truth. There is nothing but truth that is revealed by the Spirit. We can trust the word that He spread, and we can trust the reading that He can give to us on a daily basis. There is no falsehood in Him because He is truth. His character will not allow for falsehood, nor can falsehood exist without Him. For if there be anything false in Him, then He's not God. God is truth. So, ang Holy Spirit is Spirit of truth, yung katotohanan based doon sa Word of God. Ano yan? Akala ko may tanong ka. No? Wala po. Nag-ano lang ko, nag-worship lang ako. Thank you, Lord. Spirit of grace. As we allow Him to show through, we will become gracious, acting people. We will have grace toward others. I've met some believers that are so very caustic in the dealing with other people. I often wonder how they are related to their God. If God is full of grace and He blesses us, then how can we not be gracious if we are in a proper relationship with Him? So always practice the presence of the Holy Spirit in our life. Kasi minsan, umati ka ng church ngayon, bukas, parang minsan iba na ugali mo, di ba? Lalo pag gano'n, nararamdaman ko, oh, Holy Spirit, I know you're here. Oh, dwell with me. Lord, help me. Nagbulong-bulong ka lang. Lalo na pag may temptation. Kasi minsan may mga Kristiyano. Pagdating ng Lonis, hindi na Kristiyano. Dapat we are always full of grace, biyaya ng Panginoon. Amen? We must Amen. also be gracious toward others. Ito, spirit of wisdom. Pagod na ako. Class na kukuha nyo, nagja-jot down ba kayo? I want to see this, what you have learned, ha? Ipapasa nyo sa akin next week. Yes po, Doc. Uy, malapit na pala. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. This is clearly a promise of these things to us, and it is a prophecy of the coming Messiah. However, this text speaks of the same Spirit that dwells the believer today, so it gives us some insight to the ministry of the Spirit to all of mankind that is the revealed. Imagine the wisdom of the universe, part of being that is an integrated part of us. We have available to us the wisdom of the Holy Spirit, as we have all the wisdom that we ask. If any of you lack wisdom, let him ask God that give it to all, and shall be given him. Magkakaroon tayo ng wisdom, no? Katalinuhan. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding. Sino yun? Pinapatok niya Isaiah kay Jesus. Siya rin yun nasa sa atin. Same Holy Spirit. Na kay Jesus nasa sa atin din. This text speaks of the same Spirit that indwells the believer today. So it gives us some insight to the ministry of the Spirit to all of mankind that has been redeemed. Tayo na-redeemed. Tinubos tayo sa dugo ng Jesus. Kaya knowing the Spirit of the Lord shall rest upon him, Jesus, siya rin yun nasa sa atin. Amen? Amen. Wisdom. Spirit of understanding. He has all the understanding that he needs when you are in serious trouble of problems, no? Minsan meron ka na, ako may problema talaga ako sa bangko. Isang taon ko ng problema yun. Pera yun eh. Nagawin ko ng paraan. Sinabi sa akin ng Holy Spirit, bumalik ka ngayon. Babago mo yung bank certification mo ng date. Kasi mag-1 year na, mapapaso na. Nabago.
He can minister us perfectly because he understands perfectly what we are up against. He knows what we need and can give it to us when we are down. He is our understanding. Kung may problema ka, may trouble ka, he will give you understanding. Amen? Amen. Spirit of counsel. When we need his leading, he is our perfect and truthful counsel. When he leads us into a decision, we can kick back and know that it was the correct one. We can trust in those decisions even later when things seem to be so wrong. We can look back and know that the decision was from our perfect counsel in God. No? Pag in-tune tayo sa Lord, bigyan niya tayo ng tamang counsel, truthful sa ating decision sa buhay. No? Amen. Just be sensitive. Walk in the Holy Spirit. Laging practice the presence of the Holy Spirit. Amen. Spirit of might. It is mentioned that the Lord will give power in weakness. This power is available to us today. We have the power for the Spirit of such. Meron tayong power. Ha? Hindi Amen. lang tayo praise the Lord. Meron tayong power. Nag-i-echo. Ay, matatapos na. Pakibasa nga, Spirit of knowledge. Ano po magbasa, Doc? Okay, di ko na. Sandali. Ako na ba? Spirit of knowledge. Oh. Pumalis siya. Sino magbasa? Ako daw? Ikaw daw. Ako daw? Okay. Nandyan kayo? Tahimik kayo, hindi kayo nagbabasa. Sige Brother lang, Rolly, makikinig lang kami. Naminaw lang ko, Ma'am Beth. okay, Kay wa okay. ko ka move on sa giingon ni Pastor Tinood ba to? Clear ba to? Ha? Ambot. Nadungog ninyo? Nadungog ninyo? Gusto na ko balikan manggod, gusto na ko ipangutana sa iya ba? Wa ko ka move on ba? Sensya na po. Wala mo kadungog. Wa ka dungog. Busy lang ko sa akong anak ko datong time. Okay. Naka-record man amo mag-record amo paminaw no niya. Usog okay. mangugulo ni. Okay, okay. Basahin ko na? Okay. Nandiyan na si Doc. Doc, basahin ko na po ba? Oo, dapat kanina pa. Okay, okay. Hindi kasi inaantay kita po, Doc. Okay, Spirit of knowledge. Isaiah chapter 11 verse 2. He knows God for He is God, and He can share His knowledge with us. We can know God as we go into the Word seeking that knowledge. The Holy Spirit will lead us into the knowledge that He desires us to have each day. Imagine the spirit of wisdom, understanding, counsel, might, and knowledge in residence. As I was working through these names, I was impressed with a thought that if we had a pastor or friend living next door, which had perfect wisdom, understanding, counsel, might, and knowledge, and he many other items depicted by these names, that the person would be constantly answering our question, right? So why aren't our prayer closet filled the same way, seeking all of these things from the Holy Spirit that dwells within us? Sino mo si Jesus Christ? Di ba ng 12 years old? Yes po. Nagipag-usap siya sa mga teachers, sa mga, di ba? Kasi may knowledge sila, nagulat sila, 12 anyos. Kasi kasi Jesus Christ, hindi naman siya nag-aaral sa maging Pharisee, Sadducee, o religious leaders. Pero hanga sila sa kanya, di ba? Nung Amen. siya ay 30 years old na, punta sa Seminole, siya ang pinagbasa ng Hebrew. The Lord has anointed me to preach the gospel. Nung sinara niya yung libro, and this has been fulfilled. Nagulat ka. Pag nagsasalita siya, parang sila sabi niya, siya yun. Ito tuloy, siya yun. Paano ka magkaroon ng knowledge? No? Because of the Holy Spirit. Amen? Amen. Imagine the spirit of wisdom, understanding, counsel, might, and knowledge in residence. Meron tayo yan. Amen? Amen.
just always be in practicing the presence of the Holy Spirit in our life. He is with us, He is in us. If God be for me, who can be against me? Amen? Or Amen. lastly, Spirit of promise. In whom you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of salvation, whom also after you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Silyado tayo ng pangako ng banal na Espiritu. We have God's promise that our Savior is sure, living within, no? Sigurado ang ating kaligtasan. I will list some of the other names of the rest to get you started on your study. No? The Holy Spirit, Spirit of glory, Spirit of God, Spirit of Jehovah, Spirit of the Lord Jehovah, Spirit of the living God, Spirit of Christ, Spirit of His Son, Spirit of Jesus, Spirit of Christ, Spirit of life, Spirit of the Lord. Yan ang Holy Spirit. Amen? Now, Amen. so, any question, class? Meron pa tayong 10 minutes. Kaya sasabihin ko na sa inyo yung mga reports nyo. Class, ang gagawin ninyo, magsasearch lang kayo sa Google. Ngayon, ipa-PowerPoint nyo. No? Then, kung ano yung report nyo, yung mga nakikinig, kailangan magkaroon ng recitation, reaction, or reflection. Then, what you have learned, magbibigay kayo ng 50 words. What you have learned, even today, magbibigay kayo ng 50 words. Ilagay nyo lang sa Facebook Messenger ko. Okay? So, any question, class? Dok, gagawin na namin agad ito, Dok. Oh, this week, ipasa nyo na. Next week. Sige po. Sige 50 po, words Dok. lang naman eh. 50 Huwag words? niyo ako bula-bulahin. Ano ba? What I have learned from our class last meeting that the Holy Spirit is a promise. The Holy Spirit symbols, ganun-ganon. Di ba? O, sige po, Dok. The names of the Holy Spirit. Kung ganun lang. Yung dinidiscuss mo lang po, Dok, di ba po? Kasi Oh, ano ito. ka. Ngayon sa susunod, yung magre-report, gagawa rin kayo ng 50 words nun. So, magre-report ka. Yung mga classmate mo, kung ano yung report mo, i-jot down nila yung iba roon. At what I have learned from the report of Pastora Lilibet Zimmerman is ganun. Sige po. No? Saan na ba tayo? Part 1. Holy Spirit's duty. Plus kasi sa atin, kailangan may PDF manual na ganito kasi masyadong broad eh. No? Masyadong broad ang subject na itong pneumatology. GT. Pag sinabing GT, pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Kung anong report yung makuha, babasahin din natin to. Pero titingnan ko rin yung report nyo. I-google nyo yun, especially sa Wikipedia. So, ito, jot down nyo na. Sinong gusto mag-report? Sandali ah. So, nakuha natin itong tatlo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 5 kayo. So, kuha kayo ng tatlo. Bawa ito. Holy Spirit's deity. O, yan o. So, yun na to, Mamlilibet. Holy Spirit's deity. Ibig sabihin ng deity, yung pagiging Diyos ng banal na Espiritu. Holy Spirit's personality. At ano ang view, Old Testament view sa Holy Spirit. Yan ang report mo. Sandali lang yan, PowerPoint lang. Dok, tatlo Dok. po ba? Tatlo po ba? Oo, tatlo kayo lahat. 5 kayo eh. Sandali, Sino isulat yun? ko lang po para hindi ko makalimutan po. O, hindi. Sige. I-post ko na to sa ano. O, sige. Sulat mo na. Ang Coach. kukunin ko yun din, ano po? O, ano yun? Coach, pwede tanongin para din sa kanila. Halimbawa, nakapili sila, pinagsunod-sunod mo ba yung topic nila? Mas maganda. Hindi kasi, ang tatanungin ko sana, para din alam nila, kunyari, 3 topic. Sa isang meeting lang, kunyari, sa isang meeting, sila na yung 3 topic i-discuss nila. Mas maganda. Okay. So, para din po alam nila. Kunyari, kung ano lahat talaga yung 3 topic na napili nila, i-report nila in one meeting. Kasi itong ibang topic na to, hindi naman related with each other eh. Pero lang itong view. Opo. Tingnan mo yung DP, personality iba.
Pero itong Holy Spirit Testament view, New Testament view, ito magkasunod. Pero conviction, regeneration, dwelling, baptism, iba-iba na yan. Ano yun, Lilibet? Babasahin ko, yung ni-report ko, yung gi-search ko po sa Google, yun, babasahin ko lang during the meeting, before start the meeting. Ipa-PowerPoint mo. Tapos, PowerPoint mo yung title, yung topic, pero babasahin mo yung report mo. Hindi naman lahat ilalagay mo sa PowerPoint. Ang tagal nun. O, sige po. Ba, Holy Spirit, Ado, mamili ka na. Dok, saan na ako Dok? Dito sa ano? Holy Spirit. Oo. Ayan, ayan, oh. Ayan sa'yo. Yung tatlong sa akin. The Holy Ayan, Holy Spirit. Spirit Testament view. Grace, conviction, regeneration. Holy Yung Spirit. sa Nakuha mo na, Ado. Sinusulat mo ba? akin. Tatlo. Okay, Dok. Copy ko. Yung chat ko. Ano yung report Okay, mo? Dok. Yung tatlo. Yung Ano nga, sabihin mo? one mo. Ano? Yung Holy Spirit New Testament view. Holy Spirit ito. Holy Spirit grace conviction and Holy Spirit regeneration. Asan na yung tatlo? Si Mera. Yung kasunod, Pastor, sa akin, Pastor. Holy Spirit indwelling, Holy Spirit baptism, Holy Spirit filling. Plus, ano nyo na yan, ha? I-research nyo na para hindi na kayo nahihirapan. Matatapos natin ito within 1 month kasi sa susunod sa April, ito naman ang subject natin, no? Ecclesiology. Kung pwede, next meeting, dalawa na mag-report eh. Ato, mag-prepare ka next meeting, ha? Huwag kang absent, ha? Yes, yes po, Dok. Siling. Sino to? Sino susunod? Yung mag-asawa, si Raul Milaflor. O, amin yung 6. Yung last. Susunod yun, ha? Sandali. Spirit na yun. Spirit Ministries. Spirit Ministries. I told you dirty, huh? Ministries. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Ano yan? Gift. Gift. Holy Spirit. Historical. Historical. But I need your, engagement, ha? During the report, mag-recite kayo, reflection, reaction. Empowerment. Yung report nila, i-research nyo na rin para makapagkaroon ng recitation. Okay? Historical review. Gift. Okay. Hanggang maaari next meeting, dalawa na mag-report. Ado, report ka Next sa week? kanang Lilibet, ha? Next meeting. Kaming dalawa. Saan kapatid? Mag-report. Noted po. Victor, mag-report ka next meeting, ha? Yes po, Dok. 50 words, Dok. 50 words daw. Saka yung 50 words yun lang naman. Kung halimbawa sumobra, Dok, okay lang? Ano sumobra? For example, yung words, 50 words, na sobrahan konti, okay lang. Oh. Tawad pala ako, Dok. Halimbawa lang po. Huwag mo masura, baka ma-penalty kayo. Okay, Tama ra. I need your 50 words next meeting. Any questions, suggestions? Mama, hindi po na. Di ba, Papa? Di, Papa. Ba't di ba nakikita sila Mera? Saan ba yung ano nila? Pagkamilon. So, yan ko kami. Eh, namin ko kamilon. Maingay yung asawa ko, dumating. Ba't si Mera di mo nakikita? Danggis. Nawala ba si Mera? Andiyan ba? Nandito, Pastor. Yung mag-asawa. Andiyan. Okay. Any questions? No more question po, Doc. Klaro ba? Ano ng Holy Spirit? He is with us. He is in us.
practice the presence of the Holy Spirit. We move, live by the Holy Spirit in Jesus' name. Alam mo si Jesus Christ yung ministry niya, lagi siyang nililib ng Holy Spirit. Amen. Amen? Amen po. Okay. Ako, madali na naman ako magpa-assignment, yun lang. Okay, wala nang questions? Tanong? Wala na po. I-google nyo lang yan, Wikipedia o sa iba, pagsama-samahin nyo sa PowerPoint yung mga 10 slides lang, yung konti lang doon, tapos yung Xerox nyo, basahin nyo. And then from there, we will dwell. So, Pastor Lilibet, Pastor Victor, mag-report kayo next meeting as much as possible. Sana matapos natin. Then, we will discuss thoroughly. Okay? Hindi naman mahirap yan. Nandiyan lang naman sa Google yun. Alam ko marami pa kayo ibang subject. But work it out. Ayos yan. Okay? Okay, Pastor Lilibet, can you close us in prayer briefly? Prayer po, Doc. Closing prayer. Sige po. Okay, let us pray. O eternal Father God, dear Lord Jesus, dear Holy Spirit of God. Lord, we thank you, Lord, sa pag-aaral namin ngayon. Marami po kaming natutunan. Salamat, Lord, sa buhay ni Doc Arthur. Sa buhay niya, na patuloy mo siyang gabayan, O Lord. Continue anointing him. Holy Spirit of God, guide him and more wisdom and the fire of your word continue use upon him, O God. I ask you, Lord, that marami pa kaming matutunan, O Lord, sa class na ito na pneumatology. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you sa mga kasamahan namin dito, Lord, na yun, Lord, ay hindi lang narinig namin o napag-aralan, kundi may apply namin, Lord, para sa paghahanda when the time come, O Lord. Yes. And we thank you, Holy Spirit of God. You continue lead us. You continue guide every day of our life, O Holy Spirit of God. We know that without you, wala kaming magagawa, O Holy Spirit of God. Thank you. Glory. Bless mo ang bawat isa sa aming paghihiwalay, O Lord. Nabaunin namin ang presensya mo, na maglangoy kami Yes. sa O Lord. Kahit kung sinong nasa Korea, na sa Pilipinas, na matutulog sila, bantayan mo po sila, the Spirit of God. Even sa Amerika, O Lord, lahat ng mga ginagawa namin, continue lead, so that we can rely to follow your ways, not our ways, O God. To seek always our minds, not in this earth, O God. Help us, Holy Spirit of God. Thank you, and for all your glory. Bless mo ang aming professor na patuloy kahit sa ministry niya. You continue use him, continue reveal in him. Mga mangusap ka, O Holy Spirit of God. Thank you, and to all your glory. And we love in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, class. Good night. Mama Sir, Camera on thank you. po tayo. Camera on muna po tayo, picture. Picture pala. Okay, open na kami na attendance. Okay, 1, 2. Okay na po, salamat. Okay, thank you, Doc. Thank you so much. Good night Thank po. Bye-bye. I love you all in the name of the Lord. Thank you. Thank you, Sis Raul, Brother Raul and Sis Raul. Thank you.